Aubrey's POV. Ilang araw na ako nasa loob lang ng bahay dahil hindi pa rin ako pinapayagan ng pamilya ko at pamilya ni Sydney na bumalik sa publication. Kailangan ko raw munang magpahinga ng mabuti para sa bata bago ako bumalik sa trabaho. Yun din naman ang payo ng doktor sa akin, kaya wala akong ibang choice kung hindi ang sundin sila para na rin sa kaligtasan ko at ng bata. Araw-araw dumadalaw si Tita Mercy at Tito Alvin sa bahay para kamustahin ang kalagayan ko. Palagi nila silang may dalang mga pagkain at iba pang pangangailangan ko. Nakikita kong labis na galak at excitement nila para sa magiging apo nila. Bumuntong hininga ako habang nakatayo at nakahalukip-kip sa tapat ng bintana ng silid ko at pinagmamasdaan ang maliwalas na paligid. Pahapon na rin kaya makikita ang paglubog ng araw mula doon. Ilang araw ko nang hindi nakikita si Sydney at aaminin ko man o hindi, labis ako nananabik sa kanya. Pakaramdam ko, isang buwan na kaming malayo sa isa't isa. Gusto ko siyang yakapin at halikan, pero alam kong sa pagkakataong ito, hindi ko yun magagawa. Araw-araw akong umaasa na isang araw, makikita ko siya sa harap ko pero mukhang nagsawa na siya sa akin o sinusunod lang niya ang hiningi kong space para sa aming dalawa. Marahil tama nga ang desisyon ko na bigyan ng space ang sarili namin dahil sa konting panahon na magkahiwalay kami. Maraming bagay ang narealize ko. Mahal ko si Sydney at alam kong hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Pero sa kabila nun, naisip kong hindi pa namin ganun kakilala ang isa't isa dahil sa maikling panahon pa lang ng pagkakakilala namin. Sa maikling panahong yun, natutunan kong mahalin siya. Niyakap ko pang sarili ko nang umihip ang malamig na hangin. Bahagya ko pang hinimas ang braso ko. Saglit ako yumukot saktong nakarinig ako ng katok mula sa pinto't narinig ko ang boses ni Mama. Bumukas yun at niluwa siya. May naghahanap sa'yo anak, bungad ni Mama. Hinarap ko siya na nagtataka. Pinilit kong winaksi ang kaninang iniisip ko at baka kasi mahalata ni Mama ang lungkot sa mga mata ko. Palagi kasi niyang sinasabi, huwag ako malungkot dahil nalulungkot din daw ang bata sa sinapupunan ko. Dapat daw palagi akong masaya. Pinipilit ko kahit alam ko sa sarili kong hindi ako tuluyang sasaya kung wala si Sydney sa buhay ko. Bigla akong kinabahan. Kumunot ang noo ko. Naghahanap? Tumango si Mama, ngumiti rin siya sa huli. He's handsome and hot. Pero mukhang kaibigan daw siya ni Sydney. Ang pakilala niya. Saglit na nag-isip si Mama. Tama, Tom daw ang pangalan niya. Ani Mama. Tom? Bigla kong naalala ang huling pag-uusap namin ni Tom. Naalala ko rin ang restaurant na malapit nang magbukas para sa katuparan ng pangarap ni Sydney. Where is he, Ma? Tanong ko, sumeryosong mukha ni Mama. Nasa sala, nak, ani Mama. Ano, papauwiin ko na ba siya? Umiling ako. No ma, kakausapin ko siya, sabi ko. Umiwas ako kay Mama ng tingin at naglakad palabas ng silid ko. Nadatnan ko sa sala si Tom na tahimik lang na nagmamasid sa paligid. Wala doon si Papa dahil nasa kwarto niya ito para magpahinga. Tom, banggit ko sa pangalan niya. Agad siyang humarap sa akin at ngumiti. Masayang lumapit ako sa kanya saka umupo sa katapat niyang sofa. I'm sorry sa abala, Aubrey. Paghingi ng paumanhin ni Tom. No, it's okay Tom. I'm fine. Kaya ko na. Pilit akong ngumiti. Saglit na katahimikan ng namayani. I'll prepare drinks and food para sa inyong dalawa. Basag ni Mama sa katahimikan. Nakangiti siya habang nakatingin sa amin bago tumalikod patungo sa kusina. Halatang tila pagkailang kay Tom. Animoy may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. I heard about what had happened. Kaya pumarito ako, Aubrey, to ask you if you're still willing to help Sydney for his restaurant. Seryosong tanong ni Tom. Bakas din ang lungkot sa boses niya. I know, it's too early to ask dahil sa kalagayan mo. I mean, dahil sa nangyari, kailangan kitang tanungin dahil next week ng opening ng restaurant and it can't be extended. Paliwanag ni Tom. Hindi agad ako nakaimik. Saglit ako yumuko para itago ang nararamdaman at lungkot sa mukha ko. Yeah, may hindi magandang nangyari sa pagitan namin ni Sydney. Pero it doesn't mean na hindi ko na siya susuportahan sa pangarap niya. Asawa niya pa rin ako, Tom.
I'm still willing to help him para makuha niyang gusto niya. Sagot ko. Alam kong nagalit ako kay Sydney. Maraming nangyari sa pagitan namin, pero hindi ibig sabihin na bibitawan ko na rin ang pangarap niya. Gusto ko pa rin matupad at tuparin yon para kay Sydney. Tumango si Tom. Seryoso pa rin ang muka. Thank you, Aubrey, for your help. Despite what happened, narinig ko lahat ang nangyari. Nakausap ko na rin si Sydney tungkol doon. He's disappointed with himself. Galit siya sa sarili niya sa nangyari. He's devastated. Alam ko, Aubrey, I'm just his friends at wala ako sa lugar na sabihin ng mga bagay na to. Pero nakikita ko, nararamdaman ko kung gaano ka kamahal ni Sydney. He can't afford to lose you. Mahal ka niya kasi ikaw si Aubrey, ang babaeng unexpected na dumating sa buhay niya. I witnessed all his pain and struggles sa buhay, Aubrey. Maging ang matinding broken-hearted moment niya with Vivian. Nasaksihan ko. Saglit siyang huminto sa pagsasalita. Pero this time, ibang Sydney na nasasaktan na nakita ko. He always drunk. Halos araw-araw siyang naglalasing at hindi na niya maalagaan ang sarili niya. He gave up his game project in his family company and gave it to other dahil simula nang mawala ka, hindi na siya pumapasok sa trabaho. He's totally wasted. Alam ko mahal mo pa rin ang asawa mo at nasaktan ka sa nangyari. Pero Aubrey, alam ko ring alam mo na hindi ka niloko ni Sydney. Mahal ka ng asawa mo. Nakikita kong simpatya ni Tom sa kaibigan at ang lungkot nito para kay Sydney. Hindi ko alam ang mararamdaman ko sa mga narinig ko mula kay Tom. Bumakas ang lungkot at labis na pag-aalala ko para kay Sydney. Lalong sumiklab ang pananabik ko na makita siya at para alagaan. Bahagya akong yumuko. Tama ka, Tom, mahal ko pa rin si Sydney kahit nasaktan ako. Tama ka rin dahil alam kong hindi niya ako niloko. Pero may mga bagay siyang ginawa na nasaktan ako. Sa totoo lang, hindi naman ako sumuko eh. Binigyan ko lang ng oras sa mga sarili namin to breathe and think. Hindi ko isusukong pagmamahal ko kay Sydney at hinihintay ko lang ang oras. Ang tamang oras para sa aming dalawa. Sa totoo lang, hinihintay ko lang ulit si Sydney na dumating para sabihing mahal niya ako. Hinihintay ko lang siya pero bakit hindi siya dumarating? Naintindihan kita, Aubrey. Valid ang nararamdaman mo dahil alam ko may kasalanan din si Sydney at aminado siya sa mga nangyari. Simpleng ngumiti si Tom. Sana bigyan mo ng pagkakataon si Sydney na muling patunayan ang nararamdaman niya para sa'yo. Tinignan ko lang si Tom ng seryoso. Hindi ako nakaimik dahil wala na ako makuhang salita na ibabalik sa kanya. Okupado na ni Sydney ang buo kong sistema. Nag-aalala ako sa kalagayan niya at nagtataka kung bakit hindi siya dumarating para sabihing mahal niya ako. Sorry, natagalan ng pagkain, iho. Anak, magmerienda muna kayo. Kapwa kami napatingin kay mama na may hawak na pagkain. Sandwich at juice iyon. Inilapag niya yun sa lamesa. Ngumiti si Tom kay mama. Salamat po, tita. Magilong na niya habang seryoso lang ako at iniisip si Sydney. Hihintayin kita kay Sydney. Kamusta ka na, iha? Puno ng pag-aalalang tanong ni Tita Mercy sa akin. Kanina pa silang nandito sa bahay para dalawin ako at kamustahin. Abala naman sa pag-uusap si Papa at Tito Alvin sa sala habang nagluluto si Mama sa kusina. Pilit akong ngumiti habang nakaupo sa kama ko. Kinuha ni Tita Mercy ang kamay ko at marahan yung pinisil. I mean, kamusta ng puso mo? Simple siyang ngumiti. Hindi agad ako nakaimik. Seryoso lang ako nakatingin kay Tita Mercy. Kamusta na nga bang puso ko? Sa sarili ko'y alam kong hindi okay. Ngumiti ako. Magsisinungaling po ako, Mama, kung sasabihin kong okay ang puso ko. Kasi ang totoo po, hindi ako okay. I'm trying to be okay kasi alam kong may bata sa sinapupunan ko. Pero every time na naiisip ko magkakaanak ako, naiisip ko rin si Sydney. Saglit akong huminto sa pagsasalita. It's been a week since we last talked at namimiss ko na siya. Sa maikling panahong naghiwalay kami para sa space na hinihingi ko, marami ako na-realize. Alam ko man na kailangan ko si Sydney dahil magkakaanak na kami. Alam kong kailangan siya ng bata. Malungkot kong sabi. Hindi ko na malaya ng pagtulo ng luha sa mga mata ko dahil sa lungkot na nararamdaman ko. Sa maikling panahon para sa space na hiningi ko kay Sydney, marami ako naintindihan at naunawaan. Mga pagkakamali ko na hindi ko iniisip dahil sa nararamdaman ko.
Baka mali ako na hindi siya pinaniwalaan nung una at tinaboy siya. Baka nagkamali ako sa space na hiningi ko dahil doon, tuluyan siya mawala sa akin. Baka sa pagkakataong pinalaya ko siya ng maikling panahon. Baka yun ang hinihintay na pagkakataon ni Vivian para makuha si Sydney. Natatakot ako pero meron sa isip ko na patuloy na naghihintay kay Sydney. Pumuntong hininga si Tita Mercy. Ngumiti siya na hindi lumabas sa mga ngipin. Pinatong pa niyang mga palad ko sa binti niya habang nakaupo siya sa gilid ng kama ko. Alam mo ba kung bakit sinuportahan kita sa desisyon mo na saglit na bitawan si Sydney? Nagtataka akong tumingin kay Tita Mercy na nagtatanong. Dahil gusto kong ma-realize ni Sydney ang halaga mo. Nung una alam ko kung paano kanya itrato bilang asawa at alam ko rin ang pagbabagong naganap sa kanya. Naintindihan kong nararamdaman at gusto mong mangyari, Aubrey. Valid ang rason mo para masaktan at hingin ng space na gusto mo. Babae ka't nararamdaman mong nawala ng oras sa'yo si Sydney. Pero nagawa niyang puntahan si Vivian and I won't tolerate that, Iha. Pero alam ko rin na naniwala kang mahal ka ni Sydney at hindi ka niya niloko. Saglit akong yumuko. Hinayaan kong tumulo ang luha sa mga mata ko dahil sa lungkot na nararamdaman ko. Alam mo ba, Iha? Simula ng bata pa si Sydney, we control him sa lahat ng gusto naming mangyari para sa kanya. Na-realize ko kung paano namin siya ginawang robot dahil akala namin yun ang makakabuti para sa kanya. We thought that what we do to him would benefit him more. Pero hindi pala. Ikaw Iha, ang nagpa-realize sa amin ng mga bagay na yon. You keep on supporting Sydney to his dream. Sa pangarap ng restaurant, sa lahat dahil mahal mo siya and you want him to be happy and fulfill na hindi namin nagawa. And you know why I'm telling you this? Dahil sa pagkakataong ito, hindi namin kinontrol ang nararamdaman ni Sydney para sa'yo. Ngumiti si Tita Mercy na mababakas ang luha sa mga mata. Sarili niya ang kusang nakaramdam ng pagmamahal na binigay sa'yo ni Sydney. At hindi namin sinabing mahalin ka niya. At ngayon, kailangan niyang kumilos para sa sarili niya. Hindi na namin pakikialaman ng mga bagay na gusto niyang gawin. Tumango pa siya kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata niya. Hindi agad ako nakareact sa mga narinig ko, pero nang tuluyan kong maintindihan ang sinabi ni Tita Mercy. Napaawang ang bibig ko kasunod ang pangiti ko dahil sa ligay at sayang nararamdaman ko para kay Sydney at sa pamilya niya. Mama, tanging nasambit ko habang lumuluha. Hindi ko maiwasang maramdaman ng ligaya at saya. Tumango si Tita Mercy at saglit na pumikit. Tama ka, Iha. Dapat namin suportahan si Sydney sa gusto niya and be proud of him. Salamat, Aubrey, for making us realize kung gaano kaimportante ang sariling kagustuhan ni Sydney. Thank you. Wala akong makuhang salitang dapat sabihin. Nag-umapaw ang saya at ligaya sa puso ko. Mabilis kong niyakap si Tita Mercy habang umiiyak. Hindi dahil sa lungkot ko, hindi dahil sa saya. Masaya ko para kay Sydney dahil sa wakas, magagawa na niya ng malaya ang lahat ng gusto niyang gawin na ikakasaya niya. Yun naman ang matagal ko nang gustong mangyari sa kanya at ngayon, matutupad na yon. Pero paano niya yung gagawin ko ang sarili ni Sydney ay napabayaan niya dahil sa nangyari? Aubrey! Napapitlag ako at mabilis na nag-angat ng tingin na marinig kong malakas na boses na yon. Nagulat pa ako dahil sa biglang pagsigaw ni Alexa sa pangalan ko. Kasunod niya si Mildred at Harold na nakangiting nakatingin sa akin pero kagad ding bumakas ang pag-aalala sa mukha nila. Hindi agad ako nakareact dahil sa gulat pero kagad ako napangiti. Nang ma-realize kong nasa harap ko makukulit at maiingay kong kaibigan. Sinalakay ako ng saya. Namimiss ko na rin kasi sila dahil matagal na ako hindi pumapasok sa trabaho. Halata pang kagagaling lang nila sa trabaho at napaaga lang marahil ang pag-out nila sa kumpanya. Aubrey, we miss you, nakangusong ani ni Mildred. Sabay-sabay silang lumapit sa akin at mabilis ako niyakap ni Alex at Mildred. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil alam ko nandyan ang mga kaibigan ko para pasayahin at pagaanin ng loob ko. Anong ginagawa niyo dito? Hindi man lang kayo nagsabing darating kayo? Nakangiti kong tanong nang humiwalay sila sa akin. Pangiti-ngiti lang si Harold habang nakatayo sa gilid ng kama. We are here para sana ayain kang uminom. Ani Alexa, seryosong mukha niya. Hindi ba? Bumaling pa siya sa dalawang kasama. Uminom? Seriously Alexa?
I'm sorry pero hindi pwede. I mean, sabi ng doktor bawal sa akin ng alak dahil acidic daw ako. Sabi ko saka umiwas kagad ang tingin sa kanila. Huli na para bawiin ko pang dahil nadulas na ako at munti ko na mabanggitan tungkol sa pagbubuntis ko. Naalala ko hindi pa nga pala nila alam ang tungkol doon. Nang mag-angat ako ng tingin, bumungad sa akin ng gulat nilang mga muka. Hindi sila makapagsalita habang nakaawang ang mga bibig na tila hindi pa nagsisink in sa utak nilang narinig mula sa akin. Nagkatinginan pa silang tatlo. Anong sinabi mo? Tama ba kami nang narinig, Aubrey? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Alexa. Nalalaki pang mga mata. OMG! Seriously, Aubrey? This is real na ba? Segunda naman ni Mildred, habang tahimik lang si Harold. Marahan ako napapikit ng saglit at nakagat ang pang-ibabang labi ko. Nadulas ako at akala ko'y makakalusot ako sa kanila. Hindi agad ako umimik. Tinignan ko sila isa-isa na seryosong muka. Hindi ko alam ang sasabihin ko pero nahuli na nila sa bibig ko mismo. Wala na akong ibang maisip na paraan para magsinungaling. Bigla ko ring naisip na mga kaibigan ko sila at isa sila sa mga excited na magkaroon ako ng baby. Saglit akong yumukot sa katumango para ikumpirmang iniisip nila. Ang pagkagulat sa kanilang mukha'y napalitan ng overwhelming na saya at tuwa. Nagkatinginan pa sila Mildred at Alexa na halos mabanat ang mga labi sa pangngiti. OMG! This is real na nga ba, Aubrey? Hindi na ba yung negative? Sure na sure na? Sunod-sunod na tanong ni Mildred. Napapalakpak pa siya. I'm so happy for you, Aubrey. Finally! Nagkatotoo ng matagal naming hinihiling. Bumaling si Alexa kay Mildred. Ninang na tayo! Masayang aniya. Naghawa kami pang dalawa at masayang nagtatatalon. Congratulations, Aubrey. Saad naman ni Harold. Nakapamulsa siya at nakangiti sa akin. Binalingan ako ni Mildred at Alexa sa kaniyakap ako ng mahigpit. Natawa na lang ako sa naging reaksyon nilang dalawa. Mas natuwa pa sila at mas naging overreaction kaysa sa akin. Hindi na to negative. Sure na ako dahil doktor na mismo nagkumpirma. Pagtatapat ko sa kanila. I'm sorry. Pinili ko talagang itago muna ang tungkol sa pagbubuntis ko. Sabi ko nang humiwalay sila sa akin. Nagkatinginan si Mildred at Alexa na nagtataka. So it means, hindi rin alam ni Sydney ang tungkol dito? Curious na usisan ni Alexa. Yumuko ako saglit saka nag-angat ng tingin sa kanila na may bahid ng lungkot sa mga mata. Tumango ako. Pinili kong itago muna ang pagbubuntis ko sa kanya. Malungkot kong pagkumpirma. Sumeryoso lang ang mukha nila. Umupo sa tabi ko si Mildred at Alexa. I'm happy, Aubrey, dahil magkakababy ka na. Pero malungkot kami sa katotohanang hindi kayo okay ng ama ng batang nasa sinapupunan mo. Malungkot na pagpapahayag ng simpatya ni Alexa. Tama si Alexa, Aubrey. Pero hanggang kailan mo balak itago ang pagbubuntis mo? Usisa ni Mildred. Saglit akong tumahimik, pinisil ko ng marahan ng sarili kong daliri. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Hinihintay kong bumalik si Sydney. Hinihintay ko lang siyang puntahan ako at sabihing mahal niya ako. Hindi ko na itagong lungkot sa boses ko dahil sa isiping baka nagsawa na si Sydney sa akin kaya hindi siya nagpapakita. Bumuntong hininga si Mildred. Ganon din si Alexa na bakas ang simpatya sa kanyang mga muka. I'm sorry to tell you this, Aubrey, pero karapatan ni Sydney na malaman ang tungkol sa bata. Siya pa rin ang ama niyan. Naintindihan ko na sa ngayong hindi kayo okay, pero dapat niya pa rin malaman, sabat ni Harold na kanina nagmamasid lang. Maybe he's just giving you a time. I mean, you ask him for space at ginagawa niya lang ang gusto mo. Even it's hurt for him, dagdag pa niya. Seryosong tinignan ko lang si Harold, saka umiwas sa kanya. Wala akong makuhang salitang dapat sabihin. Ako nga pala ang nagsabing kailangan ko ng space para sa aming dalawa. Kaya ba't nga ba ako naghihintay na dumating siya? I know, Aubrey, na magkakaayos din kayo ng asawa mo. I know he love you. Seryosong sabi ni Mildred. Simple siyang ngumiti at tumango. Niyakap muli ako ni Mildred at Alexa na nagbigay sa akin ng comfort at ng yakap ng isang kaibigan. Tama si Harold. Karapatan ni Sydney na malaman ang pagbubuntis ko dahil siyang ama nito. Habang mas tumatagal na magkahiwalay kami ni Sydney, mas lalo akong nahihirapang kalabanin ang sarili ko para puntahan siya at ayusin ang lahat ng sa amin.
Naghihintay ako sa kanya at nagbabaka sakaling darating siya para sabihing mahal niya ako. Namimiss ko na siya at alam kong kailangan ko siya sa tabi ko. Pero may kung anong pumipigil sa akin para puntahan si Sydney. Marahil yun na yung pride ko at konting galit na sa kanya dahil sa nangyari. Bumaling ako sa tiyan ko na umuumbok na dahil sa pagbubuntis ko. Bahagya nang halata yun kung titingnan. Ngumiti ako at marahang hinimas ang tiyan ko. Palagi kong kinakausap ang bata sa tiyan ko at hinihimas yun dahil pakaramdam ko'y malapit sa akin si Sydney dahil pinapaalala sa akin ng batang ama niya. Bumuntong hininga ako. Nagpasya akong bumaba ng kama ko at lumabas ng silid dahil pakaramdam ko'y mababaliw na ako doon. Dumiretso ako sa sala. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako pinapayagan ng pamilya ko at pamilya ni Sydney na bumalik sa trabaho kahit alam ko sa sarili kong kaya ko na. Sapat ng mahigit 3 linggong pahinga ko. Pakaramdam ko rin mas nagkakasakit ako kung mananatili lang ako sa bahay at walang gagawin. Oh, saan ka pupunta anak? Lumingon ako kay mama nang marinig ko boses niya na akmang lalabas ako ng bahay. Gusto kong maglakad-lakad sa labas ma, to breathe at para makalanghap man lang ng sariwang hangin. Paliwanag ko. May malapit na parke sa bahay namin at gusto kong maglakad doon. Agad na bumakas ang pag-alala ni mama. Lumapit pa siya sa akin. Ha? Lalabas ka? Mainit sa labas at baka mapano ka doon. Nag-aalalang ani ni mama. Ngumiti ako para i-assure si mama na okay lang ako. Hinawakan ko pa siya sa balik at marang hinimas yun. Ma, you don't need to worry all the time, okay? I'm fine. Okay na po ako. Hindi ko naman hahayaang may mangyari masama sa baby ko. I just want to breathe for a moment dahil lalo ako nalulungkot kung nandito lang ako sa loob ng bahay. Dahilan ko. Seryoso akong tinignan ni mama. Nandun pa rin ang pag-aalala sa mukha niya. Bumuntong hininga siya. Gusto mong samahan kita, nak? Saglit akong pumikit. I'm fine, ma. Kaya ko na po. Pagtutol ko. Sige basta mag-iingat ka, okay? Umuwi ka rin kaagad. Bilin pa niya. Napangiti ako. Ma, maglalakad lang po ako sa labas. Hindi po ako aalis. Natatawang ani ko. Ngumiti si mama at bahagyang kumiling. I'm just worried, anak. I'll be fine, ma. Ngumiti ako. Binitawan ko ang balikat ni mama. Babalik din po ko kaagad, sabi ko. Nagpapaalala na naman si mama na mag-ingat ako. Natawa na lang ako sa labis na pagpapaalala niya sa akin. Lumabas ako ng bahay at agad akong sinalubong ng sikat ng araw na tumama sa mukha ko kaya napapikit ako. Agad kong hinarang ang palad ko sa aking muka para isalagyon sa sikat ng araw. Pakaramdam ko'y naramdaman ko muli ang mundo nang dumampi sa balat ko, ang sikat ng araw. Ilang linggo ako sa loob ng bahay at muli kong naramdaman ang kakaibang ginhawa at comfort ng paligid sa akin. Napangiti ako at hinayaan kong maramdaman ang paligid at ang hatid ng ginhawa. Inayos kong buhok na humaharang sa mukha ko. Inipit ko yun sa tenga ko tahimik na naglakad habang nagmamasid sa paligid. Sa kabila ng sikat ng araw, hindi ko nararamdaman ang init noon dahil sa magandang paligid na nakikita ko na parang matagal kong hindi nasaksihan. Ilang minutong lakad at narating kong malapit na parke. May ilang mga taong naglalakad doon at may mga bata naglalaro. Agad umihip ang hangin na nagpaparamdam sa akin ng ginhawa. Napakaaliwalas kasi ng paligid dahil sa mga punong nagkalat sa paligid. Naglalakad pa ako doon ng ilang minuto bago nagpa siyang umupo sa bakanting bench doon. Lumingon ako sa paligid at hindi ko maiwasang ngumiti dahil sa magandang ambience ng lugar. Aubrey, natigilan ako dahil sa gulat nang marinig ko ang boses na yon na matagal ko nang hindi naririnig. Hindi ko alam ang i-react ko. Hindi nga ako nagkamali ng pagharap ko. Nakita ko si Sian. Nakangiti siya na sadyang nagpapagwapo sa kanya. Natulala ako. Sa totoo lang, he looks different. Medyo tumaba siya at maaliwalas ang aura. Sian? Gulat na banggit ko sa pangalan niya. I am right, it's you. Nakangiti sabi niya. Nakasuot pa siya ng business suit na tila papasok siya sa trabaho. Dati pa naman siyang gwapo pero tila mas dadagdagan yun ngayon. Malinaw pa rin sa akin ang nararamdaman ko para sa kanya. He's just my ex at wala na akong nararamdaman na kahit ano sa kanya. Ni galit man o inis. Papasok ako ng trabaho at nakita kong pamilyar na bulto. So I decided to stop and look to confirm it was you. Then it's you. Masayang paliwanag niya.
Hindi agad ako umimik pero sa huli napangiti ako. I'm just here for a walk, sagot ko. Why you decided to stop? You can ignore me and just go, sambit ko. Kumunot ang noo ni Sian habang nanatiling ngiti sa mukha niya. Why not, di ba? It's been a month since we last talked, Anya. Can I have a seat, Aubrey? Tanong niya, ngumiti ako. Of course, Sian, sagot ko. Umupo siya sa tabi ko. So, kamusta? Seryoso ko siyang tiningnan. Marahil alam din niya ang nangyari dahil pinsan niya si Vivian. Ngumiti ako kahit alam kong hindi yun totoo. I'm good, pagsisinungaling ko. You don't need to pretend, Aubrey. I know you're not okay. I heard everything. Alam ko nangyari sa inyo ni Sydney at ni Vivian. Seryosong sabi niya. Don't get me wrong, okay? I'm not here to get this opportunity para balikan ka. I don't have any intention sa pagpapakita ko sa'yo. Matagal ko nang tinanggap ang pagkakamali ko na naging resulta para mawala ka. Tanggap ko na yun. Ang ganyang paliwanag na marahil baka isipin niyang baka na-misinterpret kung sinabi niya. Bahagya akong yumuko para itago ang lungkot na gumuhit sa mukha ko. Muli na namang bumalik ang lungkot sa puso ko dahil sa mga nangyari. I'm trying to be okay, Sian. Kung anong ginawa ko nung iwan mo ko, yun din ang ginagawa ko. Kailangan ko maging okay pero it doesn't mean na tuluyan kong bibitawan si Sydney. Mahal ko pa rin siya pero dahil sa nangyari, pinili kong bigyan ng space ang sarili namin. Paliwanag ko na hindi ko rin alam kung bakit ko sinasabi kay Sian. Nakita kong pangiti ni Sian. Baka may tinatago ka pang galit sa akin. Pwede mo kong saktan at sumbatan. Tatanggapin ko. Sambit niya na seryosong muka. Kung gagaan ang loob mo. Kumunot ang noo ko. Sumeryosong mukha ko pero sa huling natawa na lang ako nang ma-realize kung sinasabi niya. Ha? Galit? I'm done with you, Sian. Matagal na kitang sinumbatan at ngayon wala na akong galit at sama ng loob sa'yo. Dahil sa nangyari sa akin, marami ako natutunan. You made me realize that you need to move forward. Always and don't let yourself stuck in your past. At kung hindi rin dahil sa'yo, hindi ko makikilala si Sydney. Thank you, Sian. Masaya akong pahayag sa kanya. Lilinawin ko lang na okay na ako sa ating dalawa. Wala na akong galit at tanggap ko na rin ang nangyari sa atin. Dagdag ko pa. Ngumiti si Sydney. Thank you, Aubrey, dahil marami rin ako na-realize dahil sa pagkakamali ko. Alam mong isa sa natutunan ko? Cherish those people who love and stay with you. Na huwag mong baliwalain ang worth ng isang tao. Mahal ka dahil lang sa ibang bagay sa buhay mo. Napatunayan ko palaging nasa huli ang pagsisisi. And that's what I wanted to say to you, Aubrey. Huwag mong hayaang magsisi ka sa huli. Tinignan niya ako at saglit na huminto sa pagsasalita. Kilala ko si Vivian and she's willing to do everything para lang makuha ang gusto niya. Alam ko at nararamdaman kong mahal ka ni Sydney. Huwag mong hayaang masira kay ni Vivian at pagsisihan mo sa huli na hindi mo pinaglaban ang pagmamahal mo para sa taong mahal mo at mahal ka. Hindi ko alam ang ire-react ko sa mga sinabi ni Sian. Hindi ko in-expect ang mga yon. Pilit kong iniintindi ang lahat. Pagkakamali ko na hindi kita pinaglaban at hinayaan kitang mawala kahit alam kong mahal kita. Ayaw kong gawin mo rin ang pagkakamaling iyon dahil lang sa nakita mo. Fight for your love, Aubrey. Kung paanong pinaramdam ni Sydney na mahal ka niya, ganun mo rin siya hawakan dahil baka lumayo siya habang naghihintay kang bumalik siya. I'm just telling you this para hindi mo pagsisihan na pwedeng magbago dahil lang sa space na hinihingi mo. Saglit pang pumikit si Sian. Seryosong mukha niya at bakas ang sipat siya doon. Nakikita ko sa mga mata niya ang sincerity at concern para sa akin. Hindi ako nakaimik. Wala akong makuhang salita para ilabas sa mga bibig ko. Okupado na lahat ng sinabi ni Sian ang utak ko. Pilit ko yung inuunawa dahil alam kong tumama yun sa puso ko. Nakaramdam ako ng takot na baka pagsisihan ko rin ang ginawa kong desisyon. Baka dahil sa pride at galit ko, tuluyang mawala si Sydney sa akin. Hindi ko yun kakayanin. Halos hindi ako nakatulog ng nagdaang gabi dahil sa kakaisip ko kay Sydney. Dahil sa mga sinabi ng taong sa paligid ko, na isa lang din ang gusto nilang sabihin sa akin. Nabigyan ko ng pagkakataon si Sydney na maging ama at asawa sa bata at sa akin. Gayon din ang pagkakataon na baka tuluyang mawala si Sydney sa akin kung hahayaan ko siyang lumayo. Tumayo ako mula sa pagkakaupo ko sa gilid ng kama.
Lumapit ako sa side table na naroon at kinuha ang isang envelope. Binuksan ko yon at nakita kong pangalang Aubrey Restaurant na tinayo ni Sydney sa tulong ni Tom. Invitation yon para sa opening nun at ipinadala ni Tom sa akin ang invitation. Gaganapin ang opening sa isang araw at hanggang ngayon, pinag-iisipan ko kung dapat ba akong pumunta doon o hindi. Napangiti ako nang mabasa kong pangalan ng restaurant na si Sydney mismo ang nag-isip at hindi niya naisipang palitan pa yon. Bumuntong hininga ako, binalingan kong umuumbog kong tiyan. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Hinimas ko ang tiyan ko. Sa tuwing ginagawa ko yon, pakaramdam ko yakap ko ng batang maging si Sydney. Alam kong kung nandito ka na sa tabi ko, sasabihin mo rin sa akin na bigyan ka ng pagkakataon si Sydney na maging tatay sa'yo at maging asawa sa akin. Saglit akong tumingala. Hindi ko naman ginustong bitawan si Sydney dahil mahal ko siya. Marahil sapat ng space na binigay ko para sa aming dalawa. Para ayusin ang relasyon at pagsasama namin. Ngumiti ako habang nakatingin sa tiyan ko kung nasaan nandun ang magiging anak namin ni Sydney. Umusbong ang excitement at saya sa akin dahil sa maaaring mangyari. Dahil sa mga tao sa paligid ko at sa batang nasa sinapupunan ko. Mas nalinawan ako sa dapat kong gawin. Tama sila, minsan palang nagkamali si Sydney and he deserved the chance. Tama rin sila na baka dahil sa space na hiningi ko. Tuluyang mawala si Sydney sa buhay ko at pagsisihan ko yon. Pero ngayon, handa na ako para ayusin ang lahat at sana hindi pa ako huli. Sana hindi pa huli ang lahat para i-save ko ang relasyon naming dalawa. Hindi ko rin gustong mawala ang relasyong sinimulan naming buuin at ayaw kong ipanganak ang batang wala si Sydney sa tabi namin. Tama ng space na hiningi ko para sa aming dalawa dahil na-realize ko na ang lahat ng bagay. Mahal ko si Sydney at hindi ko kayang mawala siya sa buhay namin na magiging anak namin. Puno ng excitement ang puso ko nang dumating ang araw na yon kung saan magbubukas ang pangarap ni Sydney at sa pagbubukas nun, ang katuparan ng mga pangarap niya. Sobrang saya ko para sa kanya dahil sa wakas, matutupad na niya yon ng malaya. Nagmamadali kong inasikaso ang sarili ko. Pumili ako ng dress na babagay sa akin at nakuha ko naman ang isang kulay pink na dress na matagal ko nang hindi nasusuot. Mabuti na lang at nagkasya pa yun sa akin. Ilang araw kong hinintay ang pagkakataong ito dahil gusto ko mas maging masaya si Sydney at ganun din ako. Handa na akong ayusin ang lahat sa amin para magkasama. Matapos kong tinignan ang reflection ko sa salamin at masatisfy sa itsura ko, lumabas ako ng silid ko at nadatnan ko doon si Mama at Papa. Nagulat pa ako nang makita ko nakaayos din sila. Nakangiti pa nila akong sinalubong. Kumunot ang noo ko. "Are you going with me, Ma?" Nagtataka kong tanong, ngumiti at nagkatinginan silang dalawa na mas lalo nagpakunot sa noo ko. Tumango si Mama. "Of course, Aubrey. Gusto rin naming masaksihan ang tagumpay ng aming son-in-law. And besides, we also have an invitation for the opening of Aubrey Restaurant." Masayang pahayag ni Mama at tinaas pa ang kanang kamay na hawak ang invitation. Napangiti ako. Naramdaman kong suporta ng pamilya ko kay Sydney at hindi ko maiwasang hindi sumaya para sa kanya. I'm so proud of him dahil sa wakas nagawa niyang bagay na gusto niyang gawin. At alam rin namin, Nak, na hindi mo matitiis si Sydney, na hindi mo makita ang tagumpay ng asawa mo. And we're right, you're too excited to go there kasi alam naming mahal mo si Sydney and you missed him so much. I'm happy for you, anak, na finally handa ka ng ayusin ang relasyon niyo. Kaswal na paliwanag ni Papa habang nakaguhit ang ngiti sa labi niya. Wala akong makuhang salitang dapat sabihin dahil sa nag-uumapaw na saya at ligayang nararamdaman ko para kay Sydney. I'm excited to see him in his success. Mas gusto kong saksihan at maging parte nun. Alam ko ring magiging masaya siya dahil sa nag-uumapaw na suporta ng mga tao sa paligid niya. Higit ng lalo ng kanyang pamilya. Mabilis akong lumapit kay Mama at Papa. Niyakap ko sila ng mahigpit para iparamdam ang pasasalamat ko sa kanila for supporting me and Sydney. Gayon din sa pagmamahal nila at pag-unawa sa akin. Salamat, Ma, Pa, dahil sa inyo nagkaroon ako ng courage at realization sa sarili ko na hindi ko dapat hayaang mawala ang taong mahal ko. Salamat po. Hindi ko na naiwasang hindi maluha dahil sa sayang nag-uumapaw sa puso ko dahil nararamdaman kong pag-aruga ng pamilya ko sa akin. Narinig kong mahinang pagtawa ni Mama. "Ano ba yan? Nagdadrama kagad. Wala pa nga sa restaurant." Natatawang saway ni Mama. Saka humiwalay sa pagkakayakap. Tinapik pa niyang balikat ko. Sumeryoso si Mama.
Nandito lang kami palagi para sa inyo, ani ni Mama. Marahan niyang hinihimas ang pisngi ko. Bago pa kayo tuluyang magkaiyakan dyan, tara na dahil malilate na tayo sa opening. Sayang 50% discount ng foods. Natatawang ani naman ni Papa na nagpapailing pa dahil sa dramahan namin ni Mama. Oo siya, tara na nga. Bago pa mamugto ang mga mata mo, natatawa naman balik ni Mama. Napangiti na lang ako, pinahid kong namamasa akong pisngi. Nagtatawanan pa kami, saka nagpa siyang lumabas na ng bahay. Sumakay kami ng sasakyan at ako na rin ang nagmaneho noon. Ilang minuto lang naman ang layo ng restaurant na yon. Mas lalo akong na-excite habang papalapit kami sa restaurant. Mas lalo akong nananabik kay Sydney na muli siyang makita. Hindi rin kasi siya dumalaw sa akin na nagpapabahala sa damdamin ko dahil baka sumuko na siya sa aming dalawa. Mas lalo akong kinabahan na may halong excitement na makarating namin ang restaurant. Agad bumungad sa amin ang ilang mga tao doon na nagsisimula na ring dumami. May banner sa taas ng restaurant at may mga bulaklak sa paligid. Dahil opening ng restaurant, 50% discount ang lahat ng pagkain doon. Ipinarada ko sa hindi kalayuan ng sasakyan. Nauna na akong bumaba habang ang mga mata ko'y nakatingin sa restaurant na napaka-eleganteng tingnan. Hindi ko na malayang napangiti na pala ako dahil nakikita ko na ang pinaghihirapan ni Sydney na pangarap niya. Etong gusto ko sa mga opening ng restaurant may discount, natatawang ani ni Papa. For sure lahat ng pagkain dito masarap dahil recipe at luto yun ni Sydney. Puring ni Papa na hindi ko kailanman tututulan. Lahat ng pagkain niluto ni Sydney para sa akin. Lahat yun ay nagustuhan ko dahil hindi niya lang basta nilutong mga yon. Sinamahan niya ng pag-ibig at pagmamahal sa ginagawa niya. Nauna nang naglakad si Mama at Papa habang nagmamasid pa rin ako sa paligid. Hindi ko alam pero kinakabahan akong pumasok sa loob ng restaurant at makita doon si Sydney. Hindi ko alam ang i-react ko sa harap niya kung paano sisimulan ang mga sasabihin. Dahan-dahan ko inihakbang ang mga paa ko papasok ng restaurant. Kasalukuyang dumarami ang mga tao doon na pumapasok para subukan ang mga pagkaing inihahain doon. Narating ko ang entrance ng restaurant habang nauna na sa loob sila Mama. Dahan-dahan na parang slow motion ang bawat galaw ko dahil sa tense at kaba kasabay ng excitement. Bahagyang nanginginig ang mga palad ko habang nilalapit ko yun sa hawakan ng glass door. Hindi na rin maawat ang pagtibok ng puso ko ng mabilis. Dahan-dahan ang bawat paggalaw ko sa pagtulak ng pinto hanggang sa tuluyan yung bumukas. Bumungad sa akin ang maraming table and chairs na puno ng mga customers doon. Agad hinanap ng mga mata ko si Sydney, ngunit hindi ko siya nakita doon. Naagaw kong atensyon ng ibang naroon habang tahimik lang ang iba na kumakain. Hindi na ako nagkabalang tignan ang mga reaksyon ng tao sa pagkain. Dahil si Sydney ang kailangan ko, humakbang ako patungo sa kitchen. Binuksan kong pinto noon habang hindi mapigil ang puso ko sa mabilis na heartbeat noon dahil sa kaba. Umaasa akong makikita ko roon si Sydney at ang excitement sa mukha niya na makita ako doon. Ngunit kabaliktaran ng lahat ng nakita ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig kasabay ng malakas na sampal sa nakita ko. Tama nga ba sila? Huli na ako para balikan si Sydney dahil pinagtabuyan ko siya at hinayaang umalis. Eto na bang katapusan ng lahat sa amin ni Sydney? Naglaho lahat ng saya, ligaya at excitement na nararamdaman ko at napalitan niyo ng matinding sakit, pagsisisi at pagkadismaya. Nanatiling mga mata ko kay Sydney habang kayakap si Vivian. Hindi nila ako napansin dahil sa abala sila sa pagyayakapan sa isa't isa. Muling lumitaw ang galit at sakit sa puso ko. Huli na ba talaga ako? Kaya ba nang itaboy ko siya para sa space na hinihingi ko, hindi na siya nagpakita sa akin? Dahil ba nagkaayos na sila ni Vivian? Nagtawanan pa ang dalawa na maghiwalay sila sa pagkakayakap. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nag-angat si Vivian ng tingin at saktong tumingin sa akin. Nagtama ang mga mata namin at kagad kong nabasa ang pagkabahala sa mga mata niya. Aubrey? Gulat na banggit ni Vivian sa pangalan ko. Mabilis na humarap si Sydney sa gawi ko at mas dobling gulat ang bumukas sa mukha niya. Napatingin pa siya kay Vivian kasunod ang paglunok nito. Tila marami siyang gustong sabihin pero hindi niya mailabas. Pagkabahalang nababasa ko sa mga mata niya. Honey? Bahagya pa na laki ang mga mata niya. Mali ka nang iniisip, agad na paliwanag ni Sydney. Naramdaman ko sunod-sunod na pagtulo ng luha sa mga mata ko.
Hindi ako nakaimik dahil wala akong mahagilap na salitang pwede kong sabihin sa nakita ko. Dahil malinaw na sa akin ang katotohanang nagsawa na si Sydney na intindihin at unawain ako. Huli ng lahat, masyado nang masakit. Pumikit ako ng mariin at pilit kong kinakalmang sarili para sa batang nasa sinapupunan ko. Muli kong tinignan si Sydney na bakas ang pagkadismaya at sakit sa mukha ko habang nag-aalala at nababahalang emosyong nakarehistro sa mukha niya. Sumingap ako. Pinahid kong luha sa mga mata ko. Saka umiling bago tuluyang tumalikod at tumakbang palayo kahit mabigat ang mga paa ko para ihakbang ang mga yon. Sunod-sunod na tumulong luha sa mga mata ko dahil sa matinding sakit. Dahil sa pagguho ng pag-asa kong magkakaayos pa kami. Huli na pala ako. Habang magkalayo kami, nagkaroon na pala ng pagkakataong magkabalikan si Sydney at Vivian. Sobrang sakit dahil kung kailan handa na akong ayusin ang lahat. Wala na pala akong pag-asa dahil huli na lahat para sa aming dalawa. Honey, stop! I'll explain! Narinig kong sigaw ni Sydney. Hindi ko naalintan ang mga customers na nandoon sa loob. Pinilit kong hindi lumingon kahit gusto ko ng puso kong harapin siya. Yung pagtawag niya sa akin ng honey. Naghahatid sa akin ng kakaibang pakaramdam pero sa dulo nun realization at sakit. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa gitna ng malawak na restaurant. Hindi ako lumingon sa paligid dahil ayaw ko makita nila ang umiiyak kong muka. Pakinggan mo naman ako, honey oh. Please, hayaan mo akong ayusin to para sa atin. Para sa magiging anak natin. Give me a chance to be your husband and to be the father of our children. Pakaramdam ko'y may enerhiya nagpahinto sa akin para ihakbang ko mga paa ko palayo. Hindi ako nakagalaw at nanatiling nakatayo habang pinoproseso ng utak kong mga sinasabi ni Sydney. Magiging anak? Paano niya nalaman ng tungkol sa bata? Kayakap niya si Vivian kanina lang tapos sasabihin niya na gusto niya maging asawa ko at tatay sa magiging anak namin? I'm sorry, honey. I know I was wrong. Nagkamali ako sa nangyarit na saktan kita even if it wasn't my intention. I'm sorry for everything. I'm sorry sa hindi ko pagpapakita sa'yo. I'm just giving you the space you want. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw ko na. I'm sorry. I'm sorry. Ilang sorry bang dapat kong sabihin para patawarin mo ko? Anong dapat kong gawin? Huminto ng saglit si Sydney sa pagsasalita. Alam kong nasa hindi kalayuan lang siya sa akin. Naramdaman ko rin ang atensyon ng lahat ng nandoon. Nanatili ako nakatalikod sa kanya. Tiniis kong hindi magpakita sa'yo dahil alam kong galit ka sa akin. Nagtiis ako kahit sobrang namimiss na kita. Tiniis ko dahil alam kong hindi ka pa handang kausapin at pakinggan ako para patawarin mo. I was the reason kung bakit muntik mawala ang bata sa sinapupunan mo. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung nangyari yon. I was guilty kaya hinayaan kong lumayo muna at hindi nagpakita sa'yo. To give the space you want. Para hindi ka magalit at ma-stress na hindi makakabuti para sa pagbubuntis mo. I tried. Pinipilit ko kahit sobrang miss na kita. Huminto siya sa pagsasalita. I love you so much, honey. Mahabang dagdag ni Sydney na mababakasan ng sincerity doon. Narinig kong ilang mga tao daw na nagsisipagsigawan dahil sa kilig. Ang ilan pa'y sumisigaw na patawarin ko na si Sydney. Aubrey Salvador Montero, I love you. Kasunod ng mga katagang yun ang pagtulo ng luha sa mga mata ko at bahagyang pagpikit ng mga mata ko. Hindi dahil sa sakit kung hindi dahil sa ligayang nararamdaman ko. Bahagya akong tumingala. Dahan-dahan akong pumihit paharap at tumambad sa akin si Sydney na seryosong nakatingin sa akin. Ngumiti siya. Maya-maya pa'y dumating din ang pamilya niya at pamilya ko. Maging si Vivian na nakangiti. Ano nga kayang ibig sabihin na nakita ni Aubrey? Mapatawad na kaya niya si Sydney at mabuo na ang kanilang pamilya? Sundan ang huling kabanata ng ating kwento.